Napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, himayin, re-reaksyonan ng Che Guevara TV. Che Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Okay, ito na tayo. Dito naman na tayo, no? BBM may sumagot na kay BP Sara. Nel, ano raw ang ibinigay na dahilan ni VP Sara sa Pangulo kaya siya nagbitiw bilang kalihim ng Department of Education? Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., wala ring ibinigay na dahilan sa kanya si Vice President Sara Duterte nang magbitiw ito sa pwesto bilang kalihim ng Department. Sabi ko, bakit parang nagra-rap yung reporter? Pala. Okay, ulitin natin. Okay. Nel, ano raw ang ibinigay na dahilan ni VP Sara sa Pangulo kaya siya nagbitiw bilang kalihim ng Department of Education? Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., wala ring ibinigay na dahilan sa kanya si Vice President Sara Duterte nang magbitiw ito sa pwesto bilang kalihim ng Department of Education at Vice Chairperson ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC. Ayon kay PBBM, tinanong niya mismo si VP Sara ukol sa kanyang pagbibitiw bilang miyembro ng gabinete. Wala, nagtanong ka pa? Wala, oy. Shoutout sa'yo, BBM, nagtanong ka pa? VP Sara, ba't ka nag-resign? Sasabihin ni VP Sara, sa isip-isip niya, gago, nagtanong pa to. Gago! Sa isip-isip lang siguro ni VP Sara, no? Abno ba to? Sinto ka ba, dong? Nagtanong ka pa kung bakit ako umalis. May mga boplaks kayo eh. Gago! Diba? Tayo na. VP Sara, bakit ka umalis? Sabi ni BBM. Sabi naman ni VP Sara, tarantado ba kayo? Harap-harapan nyo na nga akong tinatarantado, di pa ba ako alis? Harap-harapan nyo na akong tinatarantado, tapos di pa ako alis. Anak ng teto mo yan. Gago! Bumuelo lang ako, naganap lang ako ng tiyempo. Pero talaga, kiting nyo nga ngayon, yung about sa gurguro, yung pinoproblema ni Mike Abe. Doon pa lang mapapatunayan mo na talagang masama ang administrasyon. No? Na masama ang administrasyon na gusto talaga nilang Kaya yung issue ng mga tanso na lahat na lang daw ng programa ng Duterte pangpapabagsak kay BBM, tangina na kayo yun. Gago! Yung alam nyo, ito liliwanagin ko yung BBM resign movement, hindi po yung kay Duterte, kay Bibian lang yun. Gago! Hindi, para sa kaalaman ng lahat, magka-personalan na tayo, magka-reltukan na tayo dito, no? Yung BBM resign movement, hindi po yan sa mga Duterte. Kay Bibian Beles lang yun. Sa dating supporters ni Lenny at ni Bongbong Marcos. Gago! Para sa kaalaman nyo lang, ha? Gago! Pahing kape! May pahing kape. Ay, nako. Hindi totoo, yung mga, diba, lagi natin naririnig, grabe ang Duterte, puro na lang pangbabatiko sa mga Marcos ang ginagawa. Putay na, samantalang sila gumagawa nun. Tapos sasabihin, bakit yung programa ni Duterte, yung BBM resign movement, tarantado, hindi sa Duterte yun. Gago! Sinalpak lang yun. Ewan ko ba, bakit ba sinalpak yun sa Maisog Rally? Hindi ako nauunawaan ko si Tatay Digong. Mapunta muna tayo dito sa issue na to bago tayo dito No? Nauunawaan ko si Tatay Digong na kaya niya sinasabi ng ilang beses na inulit-ulit na hindi siya galit kay BBM. Ang gusto niya lang mangyari, ituloy ni BBM ang kanyang panunungkulan bilang presidente at pagtapos na ng termino niya, bumaba siya.
Huwag niyang pakialaman ng konstitusyon. Ilang beses nang sinabi na Tatay Digong yan. Kaya nga palagi niyang sinasabi yun dahil hindi niya man nagigets hindi niya man nagigets yung punto ni yung punto ni Tatay Digong na bakit niya palaging paulit-ulit niyang sinasabi kada may maisog rally na hindi niya or ayaw niya na mag-resign, ayaw niya na ma-impeach or tutol siya sa mga BBM resign movement na yan. Hindi niya napansin. Ilang beses niya inuulit-ulit yan kada alam mo, lagi niya sinasabi, hindi ako galit sa'yo. Ayaw din kitang hindi ako pabor dun sa mga resign BBM resign movement na yung impeach na yan. Ang gusto ko, tapusin mo yung termino mo, enjoyin mo ang pagiging presidente mo sa loob ng 6 na taon. At pagtapos niyan, bumaba ka, magpalit tayo ng presidente. Huwag natin pakialaman ng konstitusyon. Yun. Tapos biglang magugulat tayo, may BBM resign movement. Gago! Ang sakit nun ha. Ang sakit nun. Yung maisog rally sa Pampanga. Sinabi niya yan. No? Tapos magugulat ka, yung ibang tao doon na supporters ni Bibian, lalong-lalo doon sa mga vloggers niya. Gago! Ang lagi sinisigaw, resign BBM movement. Tapos may mga hawak na mga banner. Di ba ang sakit nun? Hindi ko talaga rin alam bakit napunta si Bibian Beles eh. Una-una, si Bibian Beles, Leni Robredo supporters yan at BBM. Bakit siya napunta dito sa Duterte? Gago! Ang masama pa niya, nagdala pa siya ng mga vlogger niya rito. Gago! Hindi, totoo naman eh. Wala talagang ayaw ni Tatay Digong. Ayaw ni Tatay Digong. Ngayon, sino susundin natin? Si Bibian Beles, si Tatay Digong. Sige nga, Gago! sino susundin nyo? Ay, naku po. Okay, babalik tayo rito sa topic. BBM! Manteting ka, nagtanong ka pa. Nagtanong pa talaga siya, no? Tinanong ko nga si BP Sara kung bakit siya nag-resign. Tayo kung magkalapit lang kayo ni BP Sara, baka nasapakan yan. Baka nasapakan yan, sa totoo lang. Kaya sabi ni BP Sara, tangina ka, nagtanong ka pa? Gago! Tingnan mo ginagawa ng bataan mo sa amin, inaaraw-araw kami. She didn't give any reasons. I asked her if there were any particular reasons why she has chosen to resign from. Sabi na, hindi naman sa panglalait pero pagmasdan nyo, yung katabi ni BBM na puti ang buhok tapos yung panot sa harapan, yung nasa kanan medyo may mas edad. Pansinin nyo puti na ang mga buhok nilang dalawa. Tapos pansinin nyo si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi sila nagkakalayo kahit itim na yung buhok niya. Siguro sobrang stress na rin to, no? Kaya nga tama yung, Ma'am Mary Jane, maraming salamat, ma'am. Thank you. Natin si Ma'am Mary Jane. Maraming salamat, Ma'am Mary Jane, Grabe, no? Tingnan nyo. So, totoo nga yung sinasabi ni Tatay Digong, no? Na bumagsak yung katawan niya nung pagiging presidente. Nagurgur na naman. Hype na yan. Nagurgur na naman ako. Bigla na naman ako nawala. Hayop na yan. Hindi kasi ganito yan, BBMs. Ang mas maganda siguro, tama nga yung suggestion, tama nga yung suggestion ni Tatay Digong sa'yo, na mag-focus ka sa kung anong problema ng Pilipinas at tugunan mo yun. Huwag ka nang makinig or huwag mo nang problemahin yung mga bumubulong na mga bubuyog sa tabi-tabi.
Oh, tingnan nyo, pagmasdan nyo ha, sobrang stress na talaga siya, no? Yan, no, tingnan nyo yung itsura ni the department. Hindi naman ganito yung itsura niya dati. Diba? Anok ng titing. Di, kahit papano, nakakaawa kasi nga, siguro, stress, bulong ni Tamba dito, bulong ni Ma'am Sitar sa kabila. Kaya talaga sino mga, medyo maguguluhan may stress ka eh. No, mukhang may tulog pa yung dalawang puting box na katabi ni BBM eh. Boss Jay, Anharot, kung ano yung comment niya dyan, ayun yung channel niya, Anharot. Puntahan mo. Ito. Jay, ang kabobohan mo kahit kailan, inikayat na ang mga sundalo at pulis. Di nga lang talaga umubra. Ikaw kasi, inaaraw-araw mo ang katangan mo. Kupal ka. Ha? Ano daw sabi? Ano sabi ni Danny? Anong hinikayat? Anong hinikayat, Danny? Inaraw-araw. Anong inaraw-araw? Ang pulis hinikayat na daw. Sino hinikayat? Hinikayat ni Tatay Digong? Ni Bibian? Supporter pala to ni Bibian. Kaya pala nagwawala. Yan mo na. Oh. Ay, nako. Department of Education and from the NTF-ELCA. As I said, wag na lang natin pag-usapan. So, I did not... Parang iritang-irita si BBM, no? Ay, huwag na lang natin pag-usapan. Ulitin ko, tingnan mo. Galit na galit si. Huwag na natin pag-usapan. O ngayon, ibabalik natin yung sinasabi ng mga vlogger. Kailangan daw i-explain ni BP Sara yung hiwa niya sa lalamunan, sa leg niya. Oh. Again, pag-explaining din natin si BBM, bakit hindi natin kailangan pag-usapan kung ano yung motibo kaya or anong dahilan ni BP Sara kaya siya umalis bilang DepEd Secretary at leader ng LTF-ELCAC. Tama ba? LTF-ELCAC ba? Wait lang ulitin ko LTF-ELCAC ba? Tama ba ako? Resign. Wait lang. Saan na? Hindi ko Tama ba LTF-ELCAC? Yung pag-usapan. So, I've chosen to resign from the Department of Education and from the NTF-ELCA. Yung LTF-ELCAC nga. As I said, wag na lang natin pag-usapan. So, I did... Ang irita siya eh. Huwag na natin pag-usapan kasi hindi ba alam ko na yung ibig sabihin ni ay Mami Teresa Arong, shoutout po. Alam ko na ibig sabihin ni BBM. Huwag na natin pag-usapan kasi nga obvious naman na dahil umalis si BP Sara dahil tulongges ang administrasyon. Gago! Okay. Okay, gets ko na. Oo. Parang mabait naman si BBM, yung people's around your problem. Parang mabait naman. Oo naman, wala naman kami sinabing masama si BBM. Sabi lang na, baya nga sinasabi namin dito, wag magpadala sa sa bulong-bulong ng dalawang bubuyog. Kasi may isang bubuyog na malaki. Oo, yung palagi namimigay ng bigas. May isang bubuyog naman na laging nakayapos lang sa puno. Alam mo yun? Yun yung mga bubulong. Kaya nawiwindang to si BBM. Sa totoo, okay naman to eh. Ang problema, yung mga bumubulong. Yung mga nagko-control. Ha! LT tama. Yun, okay. Play natin. did not force the issue. Itinuturing ni Pangulong Marcos na mahalagang departamento ang DepEd, kaya naman ayon kay PBBM. Ito medyo matagal na tong video na to Itong magkasama sila. Tingnan nyo yung itsura dito ni BBM mo. Tingnan nyo yung itsura ni BBM dito, fresh na fresh Pero pagdating dito, saan yan? Ayan di ba? Pero pagdating dito, ayan ang fresh ni BBM dito, matagal na tong video na to. Siguro ilang buwan pa lang isang presidente dito.
Tinuturing ni Pangulong Marcos na mahalagang departamento ang DepEd, kaya naman ayon kay PBBM, posibleng i-anunsyo na niya ang bagong kalihim sa mga susunod na araw. Roda may hiya. I would like to be able to announce the appointment of the new DepEd Secretary by the end of the week. Alam niya namin kung sino. Hindi, ito ang bali-balita ata yung DepEd Secretary, yung asawa ni asawa daw di umano ni Tambi. Ewan ko lang kung totoo yun ha. Asawa ni Tambi. Oo. Tapos si Lenny yan. Yun nata yung mga papalit din. Hindi, ewan ko lang. We cannot leave it open. Ang importante yung trabaho nila. We cannot just leave it like that na nakatiwangwang dun sa na walang secretary. No. Dun sa we cannot leave it open. Ang importante yung trabaho nila. We cannot just leave it like that na nakatiwangwang dun sa na walang secretary. Ayan, kasi kasalanan mo yan. Ito ang inihayag ng Pangulo sa ambush interview kanina matapos ang ginanap na National Employment Summit ng Department of the Labor and Employment sa Maynila, kung saan ipiniresenta naman dito ang 10-year trabaho para sa bayan plan. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Ella. Okay, speaking of doon, ha? Anong kanina na topic ko? Speaking of, nakalimutan ko yung kaninang tinapik ko. Ito yung karugtong nun eh. Wait lang, ito yung karugtong. Ito ang karugtong, asan yan? Hoy, asan yan? Ito. Ito yung karugtong nun, ha? Wala na, nahahawa na ako kay Mike Abby. Nahahawa na ako kay Mike Abby sa ito, yung sinasabi ko na bulong-bulong. Ito yung karugtong. Sino ang gumagawa ng desisyon na ngayon sa palasyo? Meron pa ba? Nasaan talaga po ang presidente? Yan naman ang aking panawagan. Sa mga partners, wala pa rin paglilinaw kung sino talaga ang nagsabi ng posisyon ng ating presidente. At lahat tayo nagtataka. Dito niya mga mapatunayan kung sino yung kung sino yung mga nagko-control at yung bulong ng bulong ha. Pakinggan niyo to si Attorney Harry Roque. Or accident o ito ba ay aggressive use of force? Alam mo kasi kapag ito ay misunderstanding lamang, di balik tayo sa pag-uusap. Pero pag ito ay aggressive use of force, simula nito ng digmaan. No? Dahil syempre, mayroon tayong karapatan na mag-self-defense. No? Okay, sabihin natin hindi darating doon sa punto na magdidigmaan na. Yung sasabihin mo na aggressive use of force, yan ay magpapatindi pa ng hidwaan. Walang kaduda-duda yan. Pero yung sinabi naman ni Executive Secretary na misunderstanding, yan nagpipihiwatig na ayaw na naming patindihin ang hidwaan. So pwede na nating palamigin at mag-usap na tayo ng mahinahon. So kayo mga viewers, ano sa tingin nyo ang tamang posisyon? Siyempre, lahat tayo na nagnanais ng kapayapaan, lahat tayo na nagnanais na mabuting samahan, lalong-lalo na sa mga karatig bansa, mas pabor tayo doon sa sinabi ni Executive Secretary Bersamin. Ako nga ay naghihinayang na kinontra pa ni Secretary Gibo, no? Kasi kung nanatili na yung posisyon ni Secretary Bersamin, nako, yan po ay talagang sinyales sa China na tera, pag-usapan na natin once and for all, no? Pero ang tanong nga kasi, yung posisyon ni Secretary Gibo Teodoro para nagpapahiwatig na ayaw na nilang makipag-usap. Sa katunayan, ang sabi niya, tutuloy ang ating RORE missions, ang ating mga resupply missions na hindi magbibigay abiso sa China. So, syempre, ewan ko kung talagang tututuhin nila yan. Pero po pwede naman kasing low level lang, no? Yung mga kapitan-kapitan na rangko, huy, magde-deliver kami ha, magtanang maingay dyan, po pwede naman yung ganon, no? Pero, tignan natin, no? Kasi kung magpupumilit tayo na mag-deliver sa pamamaraan na sinabi ng China na hindi po pwede, baka nga hindi makarating yung tubig at pagkain sa ating kasundaluhan at tuluyan ng maging dahilan para lumikas ang ating kasundaluhan dyan sa Ayungin Shoal. Si Secretary Gibo Teodoro sa pagdinig kahapon ng Senado ay natanong din ni Senadora Amy kung susundan ba niya ang naging hakbang din ng Estados Unidos na nagkakaroon nga ng usapan with China. At ito yung naging sagot ni Secretary Gibo. And I quote,
No, ma'am, because they have not displayed a level of trust and confidence that would make myself confident enough to engage them on a fair and level playing field basis. End of quote. Ako, nakakatakot yan kasi ayaw na makipag-usap ni Secretary Gibo. Hindi ko alam kung ito ang posisyon din ng Amerika na wag nang makipag-usap. Pero tingin ko hindi naman po kasi ang mga Amerikano doon sa kanilang mga problema sa China, nakikipag-usap sa China. So bakit naman na yung inaasahan nating bansa, kung tayo ay makikigulo sa China, kung tayo magbeberduguhan laban sa China, Martagulan. sa nating resback ay nakikipag-usap sa China, bakit tayo hindi? Hindi na ba kayo nagtataka? Bakit hindi natin gayahin yung ating inaasahan na superpower na nakikipag-usap ngayon sa China? Wala pong masama makipag-usap dahil hanggang hindi pa po nagkakaroon ng resulta. Yan nga yung nakakatawa dyan eh, no? Tayo na, yung Amerika na todo, hindi pala, yung mga Pilipino dyan na iba, yung mga lalong-lalo na supporters ng administrasyon, proud at hangang-hanga sa Amerika. Tapos yung Amerika nakikipag-usap sa China. Pero yung Pilipinas ayaw makipag-usap sa China. Diba? Anong klaseng katangahan yun? Yung sinasabi niyong tigapagtanggol ng Pilipinas na Amerika ay kausap palagi ang China. Diba? Tapos, yung Pilipinas ayaw makipag-usap sa China. Or ayaw man lang sumama sa pag-uusap ng Amerika at China. Ang tanong ko kasi dito, hindi po kaya baka mamaya hindi po ba napaisip na baka mamaya binibenta ng Amerika ang Pilipinas? Hindi kaya baka mamaya nagkakakuntsabahan na ang Amerika at China? Paano na lang yan? Halimbawa, pag binulungan ng Amerika ang China na, hoy, China, girahin mo na ang Pinas. Hindi namin tutulungan yan. Ano lang namin yan? Ginagamit lang namin yan. Inuutulang naman namin sila. Kaso, yung kapag nakuha na namin yung gusto namin, girahin nyo na. What if lang naman no? Kung sakali lang naman po na ganun yung mangyari. Kasi isipin nyo, Amerika nakikipag-usap sa China. China nakikipag-usap sa Amerika. Tapos Pilipinas, puta na, anong meron? Anong pride? Bumubula ba yan? Yung ina-idolize nga ng mga tanso supporters, dugyot, walang ligo vloggers, supporters dyan, ina-idol or hanga sila sa Amerika, nakatigapagtanggol, bagong bayani, mala Jonathan Morales. No? Nakikipag-usap dun sa China. Tapos tayo, eto yung Amerika, eto tayo, hindi natin magawang makipag-usap sa China para maayos na tong gulo na nangyayari sa West Philippine Sea. Diba? Anong klaseng kagaguhan yan? Kasi ito mapapaisip ka eh. Ang magtatanggol sa Pilipinas ay ang Amerika. Tapos yung Amerika nakikipag-usap sa China. Anong klase yun? Hindi kayo napapaisip na puta na baka mamaya nagkukunsabaan yung Amerika at China. Sabi ng China, Amerika, utuin mo lang yung Pilipinas. Pag nauto mo na yan at kapag nakuha ko na yung gusto ko, girahin ko na. Alam ko naman, Amerika, hindi ka tutulong sa Pilipinas. Hindi ka naman tanga, di ba? Kung yung Ukraine nga, mas dihamak na mas mayamang bansa yun kaysa sa Pilipinas eh. Hindi mo masyadong tinulungan, Pilipinas pa kaya? Gago! Diba? Isipin nyo yan Ang dami pong bansa na umasa sa Amerika. Natutulungan sila ng Amerika pag nagkagera. Nung nagkagera na, iniwan na sila. Gago! Ngayon, gustong-gusto nyo, gera, tutulungan naman tayo ng Amerika eh. Kung tayo na yung Amerika, nakikipag-usap sa China, alalahanin nyo ilang trilyon ata o bilyon kung nagkakamali man ako ilang ang napakalaki ang ng utang ng Amerika sa China
Tapos gigirahin ng Amerika at China? Hindi wow! Gago! Hindi wow! Aban ako. O tuloy, Harry Roque. Resolusyon kung sino talaga ang merong mas malakas na titulo sa mga pinag-aagawang isla, yan po ay disputed pa rin. Kahit sabihin natin yan na manigas tayo na atin-atin yan, hindi pa rin tatanggapin ng China yan. Kinakailangan talaga magkaroon ng isang desisyon, isang tribunal na parehong Pilipinas at China ay tatanggapin ng desisyon para matapos na yung issue kung sino talaga ang may titulo. Nabanggit din ni Secretary Gibo Chidoro doon sa pagdinig. Nilinaw Kaya niya. alam nyo, napakaganda nitong salaysay dito na sinasabi ni Attorney Harry Roque, ha? Napakaganda nito, no? At ito po talaga yung totoo na talagang dapat mangyari at talagang nangyayari ngayon. Itong sinasabi ni Attorney Roque. Ang hirap naman din kasi sa administrasyon, bakit po kasi kayo nagpapabulong? Bakit po ba kasi kayo nagpapabulong? Bakit nyo po ba kinakalaban ng China? Unang-una, ang China ang may pinakamalaking tama ba? Investor? Ano ba? Tama ba? Invest dito sa Pilipinas sa lahat ng bansa. Ang China ang pinaka number 1 na tigapag ng mga produkto sa iba't ibang bansa, lalo na dito sa Pilipinas. Tapos, nakakapagtaka, bakit yung China, hindi ko to sinasabi para ibigay sa China yung West Philippine Sea, ha? Hindi ko sinasabing ganun. Yung West Philippine Sea na yan, wala pa rin pagmamayari kahit sino yan. No? At di ko rin sinasabi na pagmamayari ng China yan. Hindi ko rin sinasabi pagmamayari ng Pilipinas yan. Kasi hanggang ngayon, wala pang nagpapatunay kung sino ba talaga may-ari niyan. No? Okay? Okay. Ang inaano ko lang kasi dito, nakakapagtaka na kung sino yung bansa na mas nakakatulong sa Pilipinas, bakit siya pa yung parang dinideny? Bakit siya pa yung parang dinidedma ng bansa natin? Nasamantalang kung doon naman tayo mapapaginhawa, samantalang na doon naman tayo magiging okay at talagang may naitulong naman talaga sa atin ng China nung panahon ni Tatay Digong, bakit ayun na lang yun ang gawin? Bakit kinakalabang pa? So sa madaling salita, yung administrasyon natin, may plano talaga na mamatay tayong lahat. Alam nyo kung bakit mamatay tayong lahat? Gusto nga ng gera eh. Kapag nagkagera, mababawasan ng populasyon dito sa Pilipinas. At kapag nabawasan ng populasyon sa Pilipinas, mababawasan din ang sakit ng ulo ng gobyerno. Mababawasan ang sakit ng ulo ng gobyerno, tataas pa ang pondo ng bayan. Tataas pa ang pondo ng Pilipinas. Dadami ang tutulong na may iba't ibang bansa sa Pilipinas. Kaya gusto ng gobyerno na magkagera, ganun po ba? Tanong lang naman. Gago! Tanong lang naman. No? Galski, para lang sa magsyota, ayan, minsan mas gusto nilang bad boy imbis na good boy. Tama. Ano daw? Okay, Mami Lala, may galim shoutout. Kamusta ka na? Ay, nakakaabot din sa live mo. Solid DDS here, Jay. Si Mami Lala ba to? Mami Lala, ikaw ba to? Mami? Okay, Mami, ikaw ba yan? Tingnan ko nga yung profile, baka magkakamali ako. Hype ka, Jay, nanay mo, di mo. Si Mami Lala nga. Ay, Mami Lala, kamusta kayo dyan? Oo, Mami Lala. Yan, isa rin sa solid DDS yan from Canada. Diba? Ito. Ulol, anong pinagsasabi mong yaman? Yung Ukraine, mahirap na bansa yung Ukraine. Ang daming Ukraine dito sa Italy na nagtatrabaho bago plan magkagera sa kanila. Di mayaman na, okay na. Gusto mo nagkamali. Di sorry na. Sorry na. Mapapatawad mo ba ako? Pag hindi, magpakamatay ka, hype ka. Joke lang. Gago! No. Hindi ko gusto magkagera, hindi naman kasi iyan katulad ng online war games na pag may namatay, computer games lang naman yan.
totoong buhay ang malalagas sa ganyan totoo. Kaya nga sinabi ko nga kapag nalagasan tayo, tingnan nyo sa Ukraine, milyon-milyon na namatay. Hindi naman, magto 2 million na yung mga matay. Hindi naman milyon-milyon, over na ako, Gago! Sorry naman, naging ako doon. Gago! Diba? Gusto yata nila may thrill. Tayo lang ang magigera. Yung mga politiko aalis sa bansa. Kaya nga, alam nyo, pustahan tayo kung may mamamatay na politiko. Doon sa Ukraine, may namatay na bang politiko? Panangin nyo nga kung may namatay na doon. Ang namatay doon, mga sibilyan, katulad natin. Gusto magkagera para makita ng mga bangag ang gusto nila. Tapos yun pa, speaking of gera, kapag nagkagera, walang eleksyon. Halimbawa, umabot ang gera ng 5 years. Gera ng gera. Extend ng termino ni Marcos. Gago! Tapos yung mga tanso dyan, gustong gusto. Kita na. Tingnan natin kapag sa oras na yung sa harapan nyo na pinapatay yung pamilya nyo, dyan nyo marirealize tong mga sinasabi namin. Dyan nyo marirealize na puta na bakit ko sinuportahan ng gera. Gago! Pati rin naman pala kami, papatayin din. Gago! Ba't akala nyo pipiliin kayo pag nagkagera? Tansu vlogger dito ha. Kapag ito yung linya. Dito kayo dumaan. Yung mga sibilyan, yung mga tansu vlogger, dito kayo dumaan ha. Para hindi kayo mamatay. Gago! Sa tingin mo, Sa tingin nyo, gagawin sa inyo yun? Lalo't bayad kayo? Kutay na pagtapos ng pakinabang sa inyo, wala na kayong kwento sa mga yan, mga ulupon. Gago! Joke ba yan? Kailan mas masayaman ang Pinas after gera? Sure ka dyan Paano babangon ng bansa if maraming building ang... Hindi nagets. Sabi ko ganito, kapag nagkagera, mawawala, mababawasan tayo. So, yung pondo ng bansa natin, tawag dito, ano ba to? Wala to. Music kasi itong mga ito, inulit ko pa. Okay na yung punchline ko kanina. Pinaulit pa Mababawasan ng populasyon, mababawasan ng intindihin ng gobyerno. Yung katulad yun, yung mga trabaho, mga ano-ano na ibibigay. Ngayon, malalagas ang Pilipinas. Sa tingin, malalagas ang Pilipinas, mauubos yung mga building. Siyempre, maaawa sa atin ng ibang bansa. Kaya nga tingin hindi nyo napansin, ilabas mo na tong baso na to. Ilabas mo na yan. Hindi nyo napansin, hindi pa tapos ang taon natin, ubos na yung pondo. Tapos may gagawin pa. Yung nabalita nung nakaraan, 6.2 trillion ang ibibigay na budget kay Tamba ng ewan ko lang kung totoo ba yun o hindi. Pero di umano, ibibigay. 6.2 trillion budget ng Pilipinas. So, ibig sabihin, January pa lang, wala na tayong pondo. Gago! It's a good tactics kung sakali. Kasi alam nyo kung bakit. Pag nagkagera February, nasa kanila na yung pondo. Di nga na tayo. Gago! Diba? Halimbawa, January, binigay yung pondo. February, nagkagera. Nasa kanya na yung pondo. Ngayon, pag nagkagera, ubos na rito yung mga building dito sa atin, lahat, mga tao, bawas-bawas na. Lusag-lusag na yung mga atay balon-balunan natin. Ngayon, yung pera na nasa kanila pa rin yun. Ngayon, dadagsa pa yung tulong sa Pilipinas. Pag dumagsa yung tulong sa Pilipinas, sino may kinabang? Siyempre, marami magdo-donate yan, iba't ibang bansa dito sa mundo. Ngayon, magpapatayo ng mga building sa gastos. Galing saan yung gastos? Sa pondo na manggagaling sa iba't ibang bansa. Halimbawa, natopok yung mga building. Nung natopok yung mga building,
Alam nyo, siyempre, hirap na nga Pilipinas. Kasi dumaan sa gera, tapos, yung gobyerno pagagastos? Hindi. Wala nang pera ang gobyerno nun. Di umano. Kasi nasa bulsa na nila eh. Oh. Ngayon, dadagsa yung pondo. Yung yung donasyon pala, hindi pala pondo, donasyon. Sa iba't ibang bansa manggagaling. Oh, yung mga donasyon na yon, yun ang gagawin sa panibagong pagpaganda ng Pilipinas. O tatayo ulit ng mga building. Pero hindi gumastos ang gobyerno. It's a good tactic. Diba? Oh. Tapos ngayon, sasabihin nyo, hindi. Di push nyo magkagera kayo. Oo, tingnan lang natin pag nirarat-rat ng ano ba to? Ano bang baril yun? Kay yung yung malakas kahit pag binaril ka talagang isang bala lang wasak yung ulo mo. Oo, pag naranasan niyo yan sa harapan niyo, binabaril yung anak niyo, magulang niyo, kapatid niyo. Diyan niyo marirealize yung mga sinasabi namin. Proud pa kayo sa Amerika, ha? Ang mag-amang Duterte, after pakinabangan ng administrasyon anong ginawa, ito pa kaya ang mga bangag vloggers na ito na lang eh. Tama itong sinabi ni Ma'am Marisa. Kung ang Duterte nga, pinakinabangan ng gusto ng mga Marcos, pinakinabangan ng gusto ni Marcos, pero ngayon binaliwala niya na. What if pa yung mga inang mga bangag vloggers? Sa tingin nyo, kayo? Iko-comfort kayo ni Baby M? Gago! Sa tingin nyo, iko-comfort kayo ni BBM? Buta na, Duterte nga, tinalo kayo pa kaya? Sino kayo? Tanga na, basura lang kayo sa paningin ng mga yan. Mga bobo. Gago! Lalot binabayaran nila kayo? Ay, lako po! Ang masama pa ito, nagbibigay nga ang mga bansa dito sa mundo, sa iba't ibang panig ng bansa dito sa mundo, nagbibigay sa Pilipinas. Ang masama, hindi pala bigay utang. Ang pinakamasama pa dito, ibinigay ng ibang bansa yung tulong na yon, tapos sinabi ng gobyerno utang. Para sabihin, halimbawa ganito, may building, building ha. Yung pondo na yan, utang yan. Galing yan sa Japan, di ba? Tropa ni BBM ng Japan, galing yan sa Japan yung building na yan. Utang natin yan, pero ang Japan talagang binigay lang yun. Para nga naman, ganito. BBM, asan na yung pondo dito? Wala na, ipinambayad ko na sa Japan. Yung pala, hindi pala talaga utang yun. Gago! Kitado tong mga to. Gustong-gusto nyo magkagera, ha? Ang tindi ng imahinasyon mo, Jay. Gano'n naman talaga pwede mangyari. Jay, kung magkagera, pag meron na kaming armas, ang Malacanang ang susugurin namin. Naman masama dyan, no? Kung tayo na, nagbigay ng armas yung Malacanang, yun pala, sila pala unahin, no? Ito, pwedeng mangyari din to, no? Alam niyo, totoo naman to eh. Ito, sinabi na rin to ng iba't ibang mga eksperto pagdating sa sa politiko, na yung ginagawa ng ngayon, katulad yung sa 13 billion pulburon na nahuli sa Batangas, may yun, may ganti yun, no? May ganti yun pagdating ng araw, pag natapos na ang termino. Lahat ng nangyayari dito sa Pilipinas, kahit yung West Philippines na yan, yung ginagawa ng administrasyon sa mga Duterte, yung ginagawa ng administrasyon sa KOJC, pag natapos ang termino ni BBM, lahat yan babalik sa kanya yan. Diba si Tatay Digong? Hindi niya tatandaan yung sinabi ni Tatay Digong dati? Alam ko na pagtapos ng termino ko, maaari akong makulong. Diba sinabi niya pa nga na dapat tabi sila ni Dilima?
Natatandaan niyo yun? Sinabi ni Tatay Digong noon yun. Ngayon, kaya gustong-gustong ma-extend ni Marcos ang posisyon niya sa gobyerno para hindi mangyari sa kanya yan. Dahil alam niya sa sarili niya na pag natapos ang termino niya, kulungan ng bagsak niya. Ang tanong, makakaabot pa kaya sa termino niya? Gago! Analysis ang tawag yan. Analysis pala. Oh. Pag-a-analyze. Ay, nako. Ang hirap pangaralan ng mga iba, no? So, gusto ng gera, ha? Putang ina, ha? Okay. Antayin ko kayo dyan sa gera na yan. Sabi pa niya dito, quote, "So it is not a misunderstanding or an accident, and that is for the record, ma'am, under oath." End of quote. At sinasabi nga niya na ito ang posisyon ng executive branch at ang naging pahayag daw ni E.S. Bersamin ay preliminary assessment lamang ng insidente. Nagtataka ako, bakit kinonsider siya as preliminary assessment na nangyari ang press con ilang araw nang Tatlong nakalipas? araw na ata ang nakalipas eh. Oo. Bakit preliminary pa rin, no? At saka ang pagitan lang naman nung deklarasyon ni Secretary Gibo ay oras lang. Kagabihan, tapos hapon the following day, no? So wala pang isang araw. Nagtataka nga ako bakit ang tagal ng assessment nila. Dapat yan, pagkatapos ng pangyayaring yon, alam na nila kung anong characterization dyan. Kasi, di ba ang unang-unang ang nagsalita dyan, yung US Ambassador? Kakapangyari pa lang, meron na siyang statement na kinukundina namin to. Pero wala namang sinasabi na kinukundina namin to dahil ito'y paglusob sa Ma'am Jen, teritoryo ng Pilipinas. Pao. Sabi lang nila, yun na nga, freedom of navigation. No? So, hindi ko po alam talaga kung ano na nangyayari sa palasyo. At hindi ko po alam talaga kung nasaan na si Presidente para magbigay linaw kung ano talaga ang gagawin na natin dito matapos itong June 17 incident. Tapos, si West Philippine Sea spokesperson naman ng Philippine Coast Guard na si Commodore J. Tariela, sabi naman niya dito sa una niyang mga pahayag na misinterpreted daw yung Ayungin incident at hindi armed attack ng Oo. China. So parang pumapanig naman si Tariela kay E.S. Bersamin. Oo. Dati talagang maanghang ang salita nitong si Tariela. So hindi ko na alam talaga sino ang gumagawa ng desisyon na ngayon sa palasyo. Meron pa ba? Nasaan talaga po ang presidente? Yan naman ang aking panawagan. I-quote ko lang siya dito, si Tariela. Sabi niya dito, yung China Coast Guard, main objective is not to have an armed attack or an aggression, but rather to prevent the Philippine government from completing the resupply mission. Nabanggit din niya, and that is something na masasabi nating there was a wrong interpretation of the real intent of China. So talagang merong wrong interpretation of real Ma'am Marlene, China. shout out. So, ayan May live, yung shout out. sabi naman ng Coast Guard. Ang problema, ba't nagsasalita ang Coast Guard? Hindi naman sila kasapi doon sa operasyon. Dahil yan ang operasyon ng Navy. So, paano naman po yan? No? Ano naman ang papel ng Coast Guard dyan? Dahil alam natin na hindi nga po sa kauna-unang pagkakataon, Coast Guard ang nagtangka magdala ng supplies dyan sa Ayungin. And nabanggit din ni Foreign Secretary na nagsusumikap Nakakatawa nga to no? Puta, nung una, angas-angas natin Ngayon Ngayon parang natakot na, no? Kawawa, ang kawawa dito yung mga, yung mga Coast Guard na mga nasaktan. O dito, malipat tayo dito. Ito yung isang gusto kong sa inyo. O kayo ba, ramdam nyo ba to? Isang walang gutom awards ang ginanap sa Malacanang kasama ang ilang ahensya ng gobyerno at lokal o mga Walang local gutom chief awards. executive. Sa kabila ng mga binibidang initiative Ayos na yan. Walang gutom awards. Puta. Okay guys, walang gutom award daw Mga programa ng gobyerno kontra kagutuman, hindi ramdam ng ilang Pilipino. Totoo, exactly. Exactly. Gago! Ha? Sana parang nagmumukha ng katawa-tawa yung gobyerno natin.
Biruin mo, nagpatupad sila ng walang nagugutom ng mga Pilipino or kontra kagutuman. Samantalang ang hinanaing ng bawat Pilipino is gutom dito sa Pilipinas. Tapos, paano nila nalulunok yun? Yun ang pinakatanong dun eh. Paano nyo nalulunok na magtatayo kayo ng isang programa at magsasalita kayo na walang nagugutuman sa Pilipinas? Eh yan nga yung pinaka number 1 na hinanaing ng taong bayan. Ang lupit. Hindi, ito sige, mag-ano tayo dito, ano ko na lang sa buhay ko. Alam nyo ba, kung hindi lang ako masipag, gutom talaga kami. Mataba lang akong tignan, pero nagugutuman pa kami. Hindi naman totaling na sa isang araw. Alam mo, minsan talagang normal naman ang talaga yun sa buhay na nakapusin ka. So hindi natin kailangan isisi yun sa hindi natin kailangan isisi yun sa gobyerno, no? Yung mga ganon. Ang point kasi dito, sana man lang, kahit man lang sana pababayin yung presyo ng bigas. Yun na yung malaking halaga na yun eh. So hindi rin kasalanan ng gobyerno na tatamad-tamad ka, tapos may trabaho naman, ayaw mo magtrabaho. Tapos sisi mo sa kanya, kaya kami nagugutuman eh. Tapos aanak ka wala ka nang trabaho, mag-aanak ka ng 7, mag-aanak ka ng 8, 10. Wala ka nang makain nun ha. Tapos sisisi mo sa gobyerno, yung mga ganung bagay, hindi na dahil sinisisi yun. Pero dito kasi, hindi ko talaga alam kung paano sila nakakahugot, nakakapalan ng muka na magtatayo sila ng programa kontra kagutuman at yung kontra kagutuman okay pa eh. Pero yung sasabihin mo, narinig niyo sinabi dito ni Marcos? Habang tinatatag nila tong programa na to? Anak ng teteng. Kaya pala may pinangugutan si attorney attorney Disbar Gadon na ang kagutuman sa Pilipinas ay haka-haka lang. Gago! Kaya naman pala nasabi niya yung kasi na-adapt niya yon kay Marcos. Kontra kagutuman, putang inang yan. Di ko alam kung ano meron kakapalan sila ng mukha na nagagawa nila to. Akalain mo yun, magtatatag ka ng ganyan, ang dami nang ang gutom. Kaya nga nagre-reklamo na yung taong bayan eh. Kasi sobrang mahal na ng bigas. Pamahal pa ng pamahal. Tapos, yung palagi yung sinasabi is pag-aaralan. Pinaplano. Hindi nyo napapansin, kadalasan kapag may balita, mapatungkol sa gagawin ng gobyerno, puro na lang tinatangka, pagpaplanuhan, ano pa ba yung mga katagaan nila? Pag-uusapan, ganun, laging ganun eh. Or tinatangkang gawin, di ba? Parang ganun eh. Laging ganun yung nila. Katulad yan, tinatanggang sinusubukan na magtayo ng ganitong proyekto. Eto naman, bagong programa. Programa kontra kagutuman. Baka yung sa ayuda to, no? Baka yung sa ayuda. Ang tanong, hanggang kailan to mamimaintain ng Pilipinas? Yung programa ng gobyerno kontra kagutuman. Alam nyo, maganda sana tong proyekto na to kung hindi to yung ayuda. Maganda sana to kung kontra kagutuman project nila ng administrasyon, bigyan ng trabaho, bigyan ng hanap buhay yung mga tao. Talagang makukontra gutom nila. Pero kung kontra kagutuman tapos ipamimigay mo ayuda buwan-buwan, yung ayuda buwan-buwan, bibigyan ka 5 kilo, kailangan paabutin mo ng 5 buwan yun. Paabutin mo ng 1 buwan.
Yung kontra kagutuman, yung sa ayuda ni Romualdez, ni Tamba. No. Ngayon, kung yung kontra kagutuman na programa ng gobyerno, kung trabaho yan, or magbibigay sila ng trabaho or hanap buhay sa mga kababayan natin, goods yan, palakpakan yan. Pero kapag ayuda ni Tamba, ay nga yan. Gago! Diba? Tibang ito ng pamahalaan kontra kagutuman ay iginiit ng ilan sa ating mga kababayan na hindi nila ramdam ang mga programang ito ng gobyerno kung pagbabasehan ang tumitinding hirap na kanilang nararanasan ngayon. Narito ang balita ni Creselyn Catarong. Si Mang Marox na isang tricycle driver ay sinabing hindi biro ang nararanasan niyang hirap sa buhay ngayon. Hindi, ang ano kasi dito, kagaya ng siyempre, babasagin to ng tansu vlogger. Sinasabi ng tansu vlogger kasi, itatayo pa lang yung programa ng gobyerno kontra kagutuman. Kaso, oo nga, nandun na tayo sa point na yon, pero iba yung sinabi ni BBM eh. Hindi nararamdaman ng mga Pilipino ang kagutuman sa Pilipinas. Ha? Gago! Kailan? Kailan hindi naramdaman? Kung ako nga hindi na ako takot na magutuman kasi kahit magutuman ako ng 3 araw, 5 araw, mataba pa rin ako. Hindi masyadong makikita yung buto-buto sa katawan ko. 'Di ba? Pero ako nga ramdam ko eh. Ikaw pa hindi. Gago! Parang pinatunayan mo lang na mas kumakain ka ba ng pulburon kaysa sa kanin? Gago! Kaya hindi mo ramdam ang kagutuman. Gago! Kasi feeling laging busog yun, di ba? Anya, sa kabila ng kanyang pagsisikap ay Uy, hindi pa rin Elpax, sapat ang hindi kanyang pangarap kinikita mo pa para yan. matustusan Baka ang naman sa may mga- pang-araw-araw na pangangailangan. So may mga busilak ang kalooban dyan, wife. Ginaya mo si BMR. So may mga busilak at mga diamante ang damdamin. Wow. Okay. Kung pagbabasehan ang tumitinding Masingit lang, hirap masingit lang. na kanilang nararanasan ngayon. Narito ang balita ni Creselyn Catarong. Si Mang Marox na isang tricycle driver ay sinabing hindi biro ang nararanasan niyang hirap sa buhay ngayon. Anya, sa kabila ng kanyang pagsisikap ay hindi pa rin sapat ang kanyang kinikita para matustusan ang pang-araw-araw na pangangailangan ng kanyang pamilya. Ito'y lalo't may 4 na anak siyang pinag-aaral na sinabayan pa ng matataas. Ay wala, haka-haka lang yan. Kaya hindi basta-bastang hirap at gutom ang kanilang dinaranas. Wala, haka-haka lang yan. Hanap buhay ko nga, tricycle driver lang eh. Pero hindi talaga nagkakasya. Minsan umuwi ako, away kami mag-asawa kasi wala akong naiuwi, nagpa-boundary. Ay, away kayo na away kasi pang inom mo pa. Pa 500 na kinita mo, pinang-inom mo pa. Oh, ha? Hindi totoo naman sinasabi ni Kuya eh. Pera lang kasi may mga ganun talaga eh. 500 na nga lang kinita sa isang araw, binili pa ng gin. Gago! Hindi, meron din yan talaga eh, di ba? Yung iba nga adik eh. Di ba? 500 na lang kinita mo sa trabaho mo, pinambili mo pa na yung 300, pinambili mo pa ng ng pulburon. Gago! Kasi dadahilan mo sa asawa mo, mag-overtime kasi ako eh. Gago! Kailangan ko ng unlimited powers. Gago! Tapos nakalito at Chensa ka pa na banner Kailan yan? Lito at Chensa. Yan, nakikita nyo yan, Lito at Chensa. Mangingi ka kay Tatay Lito. Maynila to, no? Okay, play natin. Boundary pa ako. Tapos mga bilihin pa, lahat ng bilihin ngayon sobrang taas, pati gasolina. Ganoon din ang hinaing ni Mang Jeffrey. Anya, hindi Wala, rin sapat ang guni-guni lang kanyang yan. kita para sa kanyang pamilya, lalo na sa pagkain ng mga ito. Kung hindi Verdugo, siya raw. sapat yun. Safety, siya raw. Nangungupahan pa kami ng Nandyan. bahay. Bayad ng kurente. Tubig. Di, ito na lang totoo itong sinasabi dito ni Kuya. Ako, nangungupahan ako, tawag dito, ang upa ko 5.5 sa bahay 5.5. Kuryente ko pa nung nakaraan nag-bill ako ng 11,000, kinakabahan nga ako ngayon eh. No? Pero pinapatay na namin nung nakaraan kasi unlimited aircon eh.
Ngayon, pinapatay ko na pagtapos pagkatapos nitong live natin, patay na yung aircon na yan. Pag naka-live lang nag-aircon. Tapos pag matutulog na. So, 5,500 plus pabayaran sa kuryente, 11,000. Tubig pa. Pagkain nyo pa, putang ina. Gago! Ulam pa. Tapos, yung tipong walang-wala na, may hinuhulugan pa akong rusi. Tapos yung wifi ko, 2,000 per month. Para malakas, para walang loading. 2,000 per month ang aking wifi. May kinuha pa akong may hulugan pa ako na kutsyon. Magkano to per month? Magkano ba to? 1,000 per month. 1,200. Yung hulugan ng kutsyon ko. Para lang may malambot na sa likod ko. Wala na, nga na. Yung pagkain pa ng baboy ko. Putang ina. Kung ako nga nahihirapan paano pa kaya tong mga to? Yun yung punto dyan Hindi ako nagpaparinig sa inyo pero ang punto dito, kung ako nga kahit papano may sinasahod ako dito sa YouTube, paano pa tong mga to? Tricycle driver, mangingisda, mga magsasaka, construction worker. 'Di ba? Paano na lang sila? Ako nga hirap na hirap kung paano ko pagkasyahin yung sinasahod ko sa YouTube. Partida, wala pa akong anak nito, ha? Mga kapatid lang. Kung may anak na ako, yung gatas, pampers, so ano na, hindi nga na. Wala na. Gago! Hindi na nga ako nag-iinom Gago! Kaya nga minsan pagkasama ko yung banateros, tsaka ako buwabawi ng pulutan at inom. Hindi mo mayat maya kain ko dun sa pulutan. Kasi dun lang ako buwabawi, libre. Tanginang yan, kawawa. Kaya ramdam ko tong mga to, putay na, sila nga hirap Ako pa, hayop na yan. Gastuin pa, pagkain, pag may pasokan pa, hindi lalo kami nahihirapan. Kung mas mahirap talaga ngayon, hirap na ngang kumita. Tapos sabayan pa ng hulihan. Ilan lamang sina Mang Marox at Mang Jeffrey sa mga Pilipinong naging hamon sa araw-araw ang dinaranas na kahirapan at kagutuman. Batay sa datos ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, halos 12% ng mga pamilyang Pilipino mula sa tinatayang 3 milyong kabahayan ang nakararanas pa rin ng gutom sa nakalipas na huling 3 buwan ng 2022. Base rin sa datos, isa sa bawat 3 batang Pilipino na wala pang 5 taong gulang ay nagdurusa pa rin sa stunted growth dahil sa malnutrisyon. Kaugnay dito, nagsagawa ng isang seremonya sa Palasyo ng Malacanang nitong Miyerkules para sa paggawad ng Walang Gutom Awards. Sa naturang event, kinilala ang local government. Totoo yung sinabi ni Bright. Yan to. Totoo itong sinabi ni Bright, Tapos anak pa ng marami, di ba, Gio? Hinduto lang kayo dyan. Gago! Tusok-tusukan kayo dyan sa tabi-tabi. Nasa kalsada na nga lang kayo natutulog, gawa pa rin kayo ng gawa ng bata. Tapos sisisi nyo sa gobyerno. Lak ng teteng kayo. Kung sino pa yung walang pera, sila yung mga sangkatutakang mga chikiting. Kaya nga, bigay nyo sa akin yan. Yung iba dyan, bigay nyo sa akin. Boss Jay, sumasahod ka na naman ng 200k isang buwan. 200k, hindi naman. Grabe kayo. 100, tsambahan nga maka 100k. 200k pa kaya? Tingnan nyo nga yung views ko. Sila, yung mga dramateros. Yan, sila bisdak. Baka 400, 500k per month yan. Sahod sa YouTube. Yan, sila BMR. BMR, malaking views niyan. Palaging clickbait. Gago! Kung sumahod man yan, talagang tingnan nyo na lang, i-social blade nyo na lang, tingnan nyo, makikita nyo yan. Social blade ba yun? Oo. Tingnan nyo, research nyo. Tingnan nyo yung sahod. Mababa 400k, 500k dyan per month nila, tapos pahingin pamasahe pa hotel. Saklap, di ba? Uy, asan yung nare-reactionan ko? Hoy, asan ka na? Hayop ka. Hoy!
Where are you, Hinayupak? Ayan pala. Ito pala, nasa taas pala eh. Hindi ko makita tuloy. Uy, putang ina. Nasaan na ako? Ay, sorry. Ayop kasi nagkagulo-gulo na yung ano ko. Nagkagulo-gulo. Nagkagulo-gulo na kasi yung ano ko dito, guys. Yung computer ko, nakikita nyo lang, nahiwalay na sa tatlo yung ano eh. Mabwisit, paano ba itong gawin? Nahiwalay na sa ano? Nahiwalay na sa 13 yung ano ko. Yung ano ko eh, panoorin na nga. Giles na may natatanging pagsisikap na labanan ang gutom at malnutrisyon sa bansa. Ang naturang awards ay pinangunahan ng DSWD at ng Galing Pook Foundation Wala kay kasama si Dugay Pangulong Bustada. Bongbong Marcos. Ang Sustainable Livelihood Program Wala kay Dugay Bustada 400k. Di sana, hindi. Tingnan nyo si Banat Bay pa ng libre ng lisensya sa akin. Nagbayad. Si Banat Bay pa nagbayad ng binigyan pa ako ni Banat Bay ng pamasahe papuntang Laguna para lang maasikaso ko yung passport ko. Kung may sahod ako ng 400k per month, di ko na kailangan si Banat Bay. Si Boss Dada, mayaman yan. Buta na ganda ng trabaho niyan. Tapos doon kayo palipad. Binalatan si Boss Dada, no? Ha? Si Boss Dada, parehas daw kami ng revenue niyan. Tapos doon kayo palipad. Gago! Ang ganda ng trabaho nun. Na? Oh. Tapos, may negosyo pa yon. Magkano per month daw? Maabot 300k ang sahod doon sa trabaho niya. Tapos, di ba? Oh. Okay, tuloy natin. Baka program ng DSWD ay naglaan ng 2 milyong piso bawat isa sa 10 nanalong LGUs sa buong Pilipinas. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, tulong daw ito sa pagpopondo para sa kanilang mga proyekto sa pagpapaunlad ng komunidad. which they can use to expand their anti-hunger programs and cover more beneficiaries to further improve the health and nutrition status of their constituents. Sa isang talumpati, ibinida naman ni Marcos ang mga pagsisikap daw ng pamahalaan kontra gutom. Kabilang dito ang food stamp program at walang gutom 2027. Batid niya umano ang mga hamon na kinakaharap ng mga Pilipino. Sinabi pa niya ang handa ang gobyerno na manguna sa pagtulong sa pagtugon sa problema ng kagutuman sa pamamagitan ng mga programa ng pamahalaan. Pero para sa ilan sa ating mga kababayan, hindi nila ramdam ang mga programang ito ng gobyerno. Wala ma'am, hindi na naramdaman yan. Yung mismo na unang ayuda, maraming hindi nakakuha. Sana po, totoo yan. May tumutulong sa ganitong kahirapan sa buhay. Sana maawa naman sila na tumulong. Sabi naman ni Aling Monay, sa katunayan, lalo lumala ang sitwasyon ng kanilang buhay ngayon kumpara noong wala ba kayo pwede tila ba? Mataling Monay, grabe naman. Eh si Minay naman, no? Dapat tinanong niyo si Nanay, Nay, wala po ba kayo ibang palayaw? Bakit Aling Monay? si Minay talaga. Oh. Ang lakas niyo mag-joke, ha? Si Minay, ha? Play na natin. Aling Monay. Natawa ko sa Aling Monay. Hindi sila pansin ng gobyerno sa gitna ng kanilang kalagayan ngayon. Malala po ngayon. Dati, hindi naman ganito kahit mahirap. Pero sa totoo lang ngayon, mas mahirap talaga. Sa bilihin. Ay, hindi, kakakaanya lang yan. Ay, bayad ng Duterte to. Ay, ano lang yan, KOJC member. Ano maririnig mo sa mga bunganga ng Tanso Vlogger? Lang, sobra. Yung pera mo na 1,000, parang 100 na lang. Pag nabarihan na, wala na. Wala na nga eh. Ito naabutan ko nung nag-aaral ako ng grade 1 ha. Nung nag-aaral ako mga 10 to 8 years old ako nun. Ang 100, pag nakapulot ako ng 100, or pag binigyan ako ng mga ninong ko ng 100, sobrang laking pera na nun nung panahon na yun. 100 pesos. Mas marami ka pang mabibili. Yung 1,000 ngayon, hindi na. 50 na lang yan. Hindi, totoo ha. 50 na lang yan. Yung yung 1K, 50 pesos na lang yan. Gamot mo, siyempre, kailangan lang natin may pagkain. Kahit wala na kahit anong meron. Importante may pagkain ka sa araw-araw. Hinaing naman ni Mang Marox, ang pamumudbod ng ayuda ng gobyerno ay hindi sapat para makaraos sa kahirapan at kagutuman.
parang ganun nga rin, pansamantala lang eh. Ayuda. Diba? Taong bayan na yung nagsabi. Sorry, kuya. Sorry, kuya. Napos yan. Ayan. Okay mukha. Ay. Ba't ganun? Kuya, ayusin mo naman kasi. Ba't diba? Taong bayan na mismo yung nagsabi na yung sa ayuda, ano lang talaga yan? Panandalian lang talaga yan. Tangina. Eh kung yung ayuda, lahat ng ayuda, ginawan nyo ng maraming, ginawan yung trabaho yan, hindi nyo pa tinolerate yung mga Pilipino na maging tamad. Kasi yung ayuda na yan, ano yan eh, parang kinukonsinti mo na maging tamad yung kababayan mo. O huwag kayong magtrabaho ha, antay lang kayo ng ayuda. Ganun ba yung gusto nyo mangyari? Eh kung binigyan mo ng trabaho yung mga yan, eh di nagsikap sila sa sarili nila. Ngayon, pag hindi sila nagsikap sa sarili nila, eh kasalanan nila yun. Hindi na kasalanan ng gobyerno yun. Halimbawa man, binigyan ng gobyerno yung imbis na ayuda, ginawang hanap buhay or trabaho. Tapos itong mga nabigyan ng trabaho, hindi nila inayos or nagtamad-tamaran sila o di kaya nagtrabaho naman kaso yung kita sa sweldo imbis na ipangkain na lang pinangiinom, pinangsasabu. Gago! Oh, yun ang masaklap doon, 'di ba? Yun yung pinakamasaklap doon. Binigyan ka nga ng trabaho, naging tamad ka naman. Binigyan ka nga ng trabaho, nag-i-addict ka naman. Binigyan ka ng trabaho, imbis na bili mo ng bigas, binibili mo na alak. Hindi wala. Nga. Ay, nako. Okay, kuya. Alam ko, ngamit ka na dyan, kuya. Pasensya ka na. Diyan ko na-post eh. Pinakamaganda dapat maghanap pa siya ng ibang paraan para makaraos man lang sa gutom. Pagkabuhayan ngayon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Cresceline Catarong, SMNI News. Yun. So maraming salamat, no? Tayo mag-i-start na ang SMNI. So hanggang dito na lang tong live ko. Ulitin ko, maraming salamat, no?